Walang katuturan, yan ang buwelta ng National Security Council sa pahayag ng China na dapat ipaalam muna ng Pilipinas ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, malinaw na sakop ng ating exclusive economic zone ang nasabing bahura. Kaya wala tayong dapat ipagpaalam sa ibang bansa patungkol sa mga gawain natin dito. Kasunod yan ang isiniwalat ng Philippine Coast Guard na hinarang ng China Coast Guard ang isinagawa nilang medical evacuation para sa isang sugatang sundalo sa Ayungin Shoal noong May 19. Binanggapan nila ang speedboat ng PCG dahil hindi raw ito nagpaalam. Kaugnay niyan, makakausap natin si Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore. Hello, Ms. Chair. Magandang tanghali po sa inyo at sa mga taga-subaybay. Salamat po sa oras. Sir, kumusta na po yung ating access dito sa Ayungin Shoal? Kasunod nga nitong pahayag ng China na dapat ay magpaalam muna daw tayo sa kanila. Well, first of all, Ms. Cheryl, no? Wala naman tayong kailangang ipaalam sa kanila, no? Ang pagtungo natin sa Ayungin Shoal para magdala ng supply sa ating kasundaluhan on board BRP Sierra Madre ay isang legal na operasyon na pinamumunuan ng Armed Forces of the Philippines at sinusuportahan ng Philippine Coast Guard. For us, this is a legitimate operation dahil it falls within our own exclusive economic zone. At ang China naman, no, napakalayo nila dito sa Ayungin para sabihin nilang kailangan nating magpaalam sila tayo dito. May binanggit po yung China. Well, ilang beses na nilang paulit-ulit na sinasabi ito na hindi sila papayag kung construction supplies yung ihahatid sa BRP Sierra Madre. Ano po ang tugon natin muli dito? Alam mo, Ms. Cheryl, tatlong dahilan lang yan, no, na sinasabi lagi ng China. Every time na i-expose natin yung bubuli nila, mga barbaric actions nila dyan sa Ayungin Shoal, no? Una sa lahat, sasabihin nila may pinagkasunduan. Pangalawa, hindi nagpaalam. Pangatlo, construction supplies ang dala. So yan lang naman yung paulit-ulit na naratibo ng China. But if we're going to look at the logic of it, wala naman talagang logic. No? Dahil again, there's no reason for us to ask permission from them. They don't really have to care about kung anong dala natin dito, whether construction supply or whatever materials. No? Dahil we have a legitimate sovereign right over this water. After po nung May 19, may naulit pa po ba ulit na ganitong sitwasyon? So far, Ms. Cheryl, wala pa naman tayong na-monitor uli na ganitong harassment, no? Sa ginagawa ng China sa effort. Sir, nangako po ang United States Coast Guard na magdi-deploy ng assets sa South China Sea. Kailan po ito aasahan? Paano ito makakatulong sa pagtatanggol po ng Pilipinas sa sovereign rights? Well, this was a statement made by the U.S. Coast Guard Commandant during the Shangri-La Dialogue, no? When she was pressed kung ano ang maitutulong ng U.S. Coast Guard pagdating sa maritime law enforcement dito sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Dahil din ito sa naging statement ni Admiral Guzman, no? The Commandant of the Philippine Coast Guard, requesting other countries like the United States and Japan to also support itong law enforcement natin sa West Philippine Sea. Ngayon, ang tanong mo, ma'am, no, kung how it will help. Of course, U.S. Coast Guard has different factions like Philippines, so matutulungan nila tayo sa pag-counter ng illegal fishing, human trafficking, protection of the marine environment. So these are diverse functions ng U.S. Coast Guard that we also share the same. Pero, Commodore, so are we gonna allow it? Hihingi nga po ba tayo ng tulong? Mangyayari po ba ito? Ang concern po ng ilan, baka po lalong magdulot ng tensyon. Well, Ms. Cheryl, no, the Coast Guard organizations are not deployed in the West Philippine Sea for any provocative actions. These white vessels are not actually escalatory in nature.
mutual interest when it comes to maritime governance. So it's not all about China. No? It has something to do with illegal fishing and other non-traditional security threats. So hindi lang ito usaping China. No? Definitely maraming nangyayari sa ating high seas and even within our own exclusive economic zone na alam nating makakatulong ang U.S. Coast Guard. Sir, medyo putol-putol po kayo. Klaruhin lamang po natin. Mangyayari po yung pagde-deploy? Mangyayari po ba yung pagde-deploy ng assets sa South China Sea ng United States Coast Guard? Well, as I said, no, these are just statements made during the Shangri-La dialogue. But as to the formalization nito, these have yet to be finalized pa. Ano naman po rin ang ating opinyon sa reclamation works po ng Vietnam sa South China Sea? Ayon po sa Asia Maritime Transparency Initiative, pumalo na ito sa 955 hectares of land. Kalahati na lang po ng laki ng reclamation works ng China. Well, Ms. Cheryl, no, Vietnam basically focuses only minding their own affairs. They also reclaim only those maritime features na ino-occupy nila bago sila pumirma noong 2002 Declaration on the Conduct of Parties South China Sea. Ang pangalawa, ang Vietnam naman, they do not deploy their Vietnam Coast Guard and Vietnam Maritime Militia to interfere sa supply mission natin or even to harass our Filipino fishermen. So magkaiba, no? When we look at China and Vietnam, ang tanong ng karamihan, bakit daw tayo tahimik sa ginagawa ng Vietnam? No? Well, we are not that nag-expose talaga tayo ng ginagawa nila. Kasi in the first place, hindi naman sila gumagawa ng aksyon na nanghaharas ng interest ng kapwa natin Pilipinong mangingisda at nanggugulo sa pagpapat ng armed forces in Coast Guard. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po.